Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Ngayong araw na ito ay nagtipon-tipon ang mga kawatan sa Senado, sa Kongreso at sa gobyerno ng mga bangag. Nagtipon-tipon ang mga mambubudol sa ating bayan. Kasama natin ang pinakaunang mambubudol, ang presidenteng hindi naman umaaktong presidente, syempre, si Ferdinand Bangag Marcos Jr. Hayaan ninyong batiin natin ang butod, mudlo, putot, kidnapper, kawatan, adictus benedictus na kanyang asawa na si Liza Tanas. Isama rin natin sa pagbati ang Jutang Ginemes na pinsan ni Bangag Jr. na si Tambaloslos Romualdez na utak ng lahat ng kadyutahan dyan sa mababang kapulungan ng mga kawatan. Kasama din natin si Dishonorable Bersamin na kung saan kasabwat ni Marcos Jr. sa lahat ng kanyang mga kadyutahan. At batiin natin ang lahat ng mga kasabwat ni Marcos Jr. sa loob ng Kongreso at sa Malacanang sa lahat ng pagnanakaw, pag-aadiktus at pangbubudol sa buong Pilipinas. At ngayon, ihahatid natin sa inyo ang awit na pinaviral natin, ang pambansang awit na budol ni Marcos Jr., Maestro. Nabudol, nabudol, nabudol ang Pilipino. Nabudol, nabudol, nabudol ang Pilipino. Sa nais, sa wika, ay nabudol tayong lahat. Kaya tuloy ngayon haharapin natin masama na kinabukasan. Isigaw natin sa buong mundo, nabudol ang Pilipino. Nabudol, nabudol, nabudol ang Pilipino. Nabudol, nabudol, nabudol ang Pilipino. Mga adik at mga kriminal, nagkakaisa silang lahat. Ang kapan ng bayan ay ninanakaw, masama yan sa kaunlaran. Isigaw natin sa buong mundo, nabudol ang Pilipino. Wag na wag iboto ang mga kandidato nang nambudol sa Pilipino. Tanggalin na natin ang isang pangulong nambudol sa Pilipino. Alright, mabuhay ang Pilipinas at syempre, mamatay ang mga mambubudol sa Pilipinas. Mga kababayan, simulan natin ang lahat ng kadyutahan o kabangagan na ginawa ni Marcos Jr. at ang kanyang asawang kidnapper na si Liza Tanas mula noong taong 2024. Kung matatandaan ninyo mga kababayan, ang unang tumambad sa atin ay ang pagsiwalat ng ating Pangulong Duterte sa issue ng pagiging addict ni Marcos Jr. Mga kababayan, sana sa panahong ito ay gising na ang bawat Pilipino dahil wala na pong patutunguhan ang bansang pinamumunuan ng addict na si Marcos Jr. Noong Enero 2024, nakaraang taon, nanguna si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa rally sa Davao kung saan nagkaroon ng malawakang rally
hindi lang actually sa Davao, kundi sa buong bansa, kung saan ipinaglaban ng ating Pangulong Duterte ang charter change na patago o pasikreto na ginapang ni Martin Tambaluslos, ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, at lahat ng kanyang mga kasabwat. Tinawag ni Pangulong Duterte si Marcos Jr. na isang pulboronic o pulboron addict. Kaya naman, nagwala ang Malacanang. Kaya tignan ninyo ang nangyari ngayon at ang Pangulong Duterte ay nasa ICC na. Pagkalipas ng ilang buwan, ay sunod-sunod na ang dagok na ginawa sa pamilyang Duterte. Ngunit, nung nagsiwalat ang Pangulong Duterte patungkol sa pagiging adiktos ni Bangag, ay may lumabas na isang Agent Morales na kung saan nagpatunay na si Marcos Jr. ay isang adictus benedictus at dapat sana ay marireid na noong taong Marso 2012. Ngunit dahil sa malupit na koneksyon ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. kay Jojo Ochoa nung panahon ni Noynoy, kaya naman hindi natuloy ang dapat sanang pag-raid kay Bangag. At dumating nga po ang July, nung SONA, nung nakaraang taon ni Bangag Jr., ay sinambulat natin sa buong mundo ang video ng pagsinghot ni Bangag Jr. ng pulburon. At ito nga ay paulit-ulit nating sinasabing ito ay authenticated dito sa Amerika. Kaya naman mga kababayan, walang humpay ang panggigipit sa inyong lingkod. Walang humpay ang mga death threat, ang mga fabricated cases, hindi lang kay Maharlika, kundi sa iba pang mga vloggers na lumalaban sa mga bangag. Hindi rin nagpatinag ang mga bangag. Kaya naman, noong Abril 10, 24, ay nagkaroon ng KOJC siege at ang pagkaaresto kay Pastor Quiboloy. Natunghayan ng buong mundo kung paano lapastanganin ng Bangag Jr. ng kanyang mga kaalyado katulad ni Torre ang karapatang pantao ng ating mga kababayan at ang mga KOJC members kung paano gipitin at may nagbuwis pa ng buhay sa mismong bahay ng Diyos na tinuturing ng ating mga KOJC members. Tuloy-tuloy ang panggigipit hanggang sa ikansila ang franchise ng SMNI. Dahil itong SMNI o ang ating butihing Pastor Quiboloy ay kaibigan ni Pangulong Duterte. Hindi pa po nagtatapos ang panggigipit noong nakarang taon ng Marcos Adictos Benedictos Administration. Mga kababayan, malupit ang dinanas ng ating mga kababayan at ng ating mga kaalyado para sa katotohanan dahil kasabay ng panggigipit, kasabay ng pag-expose ng ating Pangulong Duterte na isang adictus benedictus si Bangag at pag-expose natin ay hindi nila talagang tinigilan ang Duterte administration o ang Duterte, ang Vice President dahil noong Hulyo, nakaraang taon ay tinanggal ang 75 na police kabilang sa personal security detail ni Vice President Sara Duterte. Hindi po nagpatinag ang mga bangag dahil patuloy na ginigipit ang ating Vice President at ang kanyang pamilya dahil lamang hindi umaayon sa kagustuhan ng bangag. At nagsimula po ito sa expose ng ating Pangulong Duterte na si Marcos Jr. ay isang adictus benedictus. Ginipit si Inday Sara, ginipit ang kanyang mga kaalyado, ginipit ang mga vloggers, ginipit tayong lahat dahil ine-expose natin o paulit-ulit nating sinasabi na ang Marcos Jr. ay isang adictus benedictus. Nagpa-interview pa si Lisa Tanas sa isang taerna na kung saan nagdamdam. Okay? Si Lisa Tanas, kaya naman
Sinasabi ko dito sa ating channel na vindictive narcissist itong si Lisa Tanas dahil nung nagpa-interview siya sa kadahilanang hindi niya matanggap na sinabi ni Pangulong Duterte na ang kanyang asawa ay bangag. At nung panahong yun, nung January 2024, ay namataan ninyo na nandoon nga si Inday Sara sa prayer rally na yon at si Mangga. Kaya naman si Lisa Tanas ay simulat sa pool, nakipagsabwatan na sa ICC sa mga tiwaling gabinete para kidnapin ang Pangulong Duterte. Kung matatandaan ninyo, noong July 2024, mga kababayan, nung pinaviral natin ng milyon-milyon views o milyong-milyong Pilipino ang nakasaksi doon sa video na nag-addict si Marcos Jr., ay hindi na tumigil ang Marcos o Bangag administration para tuligsain ang mga kritiko katulad ni Maharlika. Kaya po tuloy-tuloy ang panggigipit. At sa lahat ng kasinungalingan ni Marcos Jr., nung kanyang SONA 2024, patungkol dito sa 5,500 flood control, alam nyo naman lahat yan na siya ay hinagupit ng langit. Pagkalipas na lamang ng ilang araw, ay nagkaroon ng delubyo sa Pilipinas at maraming nabawian ng buhay. Pero patuloy pa rin ang Pilipino na hindi kumikilos. Tila bagang hindi iniinda ang kahirapan na ginagawa ng adik na presidenteng si Ferdinand Marcos Jr. Mga kababayan, nakakalungkot dahil kahapon ang ating mga dapat na tagapaglingkod o tagapagligtas ng bayan ay nakipagsabwatan kay Marcos Jr. doon mismo, okay, sa harapan ng mga kongresistang kawatan. Mas marami pa ang palakpak na scripted kesa sa mga nagawa ni Marcos Jr. Mga kababayan, kailangan ninyong pagtuunan ng pansin ang bawat sinabi ni Bangag Jr. sa kanyang SONA kahapon. Sinasabi ni Bangag Jr. na isang tabi na raw natin ang ating pagkakaiba at pagkakasundo sa tatlong bagay na nagbibigkis sa bawat Pilipino. Sinasabi ni Bangag Jr. ang pagiging makabansa. Paano magiging makabansa ang Bangag administration kung mismo ang sarili niyang bansa ay ipinapahamak niya? Ang sarili niyang tao ay ipinapahamak niya. Ang sarili niyang tao ay pinapakidnap niya. Balikan natin ang dalawang batang anak, yung tinatawag nating distressed mother na si Sheena Makapinig, na dating partner ng business partner ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas na si Francis Lloyd Chua. Mga kababayan, paano maging makabansa ang gobyernong ito kung mismo ang gobyerno ng Pilipinas, si Lisa Tanas, si Bianca Zubel, si DFA, si Maria Lourdes Barcelon, si Teddy Boy Locsin Jr., ang ISAP ay nakipagsabwatan para kidnapin ang dalawang minor de edad gamit ang gobyerno. Mga kababayan, paano maging makabansa ang sinasabi ni Bangag Jr. At dapat daw ay gawin ang kanya o ang sinumpaang tungkulin sa taong bayan. So, ang sinumpaang tungkulin ba ni Bangag Jr. ay mangidnap, mag-addictus benedictus, at magnakaw sa kaban ng bayan? Mga palangga, mga kababayan, hanggang ngayon, hindi pa rin napapanagot si Melquiades Robles. Ang mga kasabwat niya dyan sa loto, sa hindi maipaliwanag simula pa noong 2022, ang 433 winners na ayaw imbestigahan ng mga putang inang kongresista at senador. Nasaan ang makabansa kung ang mga kawatan ay patuloy na binibaby
ng bangag na administrasyon ng Lisatanas na hinayupak na pinakademonyo sa balat ng lupa. Kamakailan lang, noong Marso, ang pinakamainit na balita, Marso 8, 3 days before, kidnapin ang Pangulong Duterte, ay may namatay na asawa ng kanilang appointee na si Dina Tantoco Arroyo na nag-addictus benedictus dito sa Beverly Hills. Mga kababayan, walang ginawa ang putang inang Marcos Jr. na ito ni hindi tinanggal ang kanyang appointee, ni walang mensahe sa mundo o sa Pilipino na may namatay silang kasama sa kanilang entourage, na nagdurog, nagpulburon, naglaklak, nag-asin, o kung ano pa man ang tawag ninyo sa ipinagbabawal na gamot dahil po yan, o ipinagbabawal na powder. Recently, mga kababayan, few hours ago, mayroong vlog ang ating kaibigan na si Dean Chase na kung saan may dumating dito na gabinete ni Bangag Jr. sa Beverly Hills para di umano makipag-areglo o makipagsabuatan dito sa Amerika. Patungkol sa issue ng pagkamatay ni Tantoco at ang pagiging addictus ng kanilang appointee na si Dina Arroyo, na nung panahong yon ay kasama si Lisatanas na nagpa-party-party bago binawian ng buhay. Ang sona ni Bangag Jr., mga kababayan, ay puro kasinungalingan. Puro pagpapanggap na para sa bayan. Pero ang totoo, mga kapalangga, inuubos ang inyong pera, inuubos ang inyong lakas, inuubos ang pondo, at sa halip, pinapaboran ang lahat ng mga kasabwat, binibitbit ang inyong pera, ang pera ng bayan sa iba't ibang bahagi ng bansa o iba't ibang bahaging parte ng mundo para kayo ay patuloy na malugmok sa kahirapan. Sinasabi ni Bangag na isang tabi daw muna ang pagkakaiba at tayo ay may magbuklod-buklod. Pero ang panggigipit ba niya sa mga Duterte, ang pangingidnap niya sa Pangulong Duterte, yan ba ay makabansa? Yan ba ay makapilipino? Sinasabi ng Bangag administration na unahin ang serbisyo, unahin ang kapakanan ng ating mga mamamayan. Paano niya uunahin ang kapakanan ng mga mamamayan kung mismo ang smuggler, ang kidnapper, ang holdupper ay sila? Mga kababayan, puro palakpak ang ipinakita ng mga hunghang sa Kongreso kahapon. Sinasabi ni Bangag na hindi na daw siya magpaligoy-ligoy pa. Maayos daw na hanap buhay ang ikanyang naibigay at tinitiyak daw niyang labanan o ibsan ang kahirapan at gutom sa ating bayan. Kung matatandaan ninyo noong nakaraang taon din, nung si Marcos Jr. ay umattend ng concert ng Coldplay na imbes na mag-commute o by land, nag-helicopter pa ang gago. Ilang milyon ang inubos ni Marcos Jr. sa mga concert na inaatenan niya. Ilang milyon ang binabayad sa mga kasama nila, yung mga entourage nila, yung mga putatsing na kasama nila habang sila ay bangag sa ipinagbabawal na pulburon. Magpapatuloy pa ba kayong suporta at magtitiis dito sa bangag na administrasyon? Magpapabudol pa rin ba kayo sa kanyang mga kasinungalingan na tayo daw ay tumataas na ang bilang ng mga trabaho sa Pilipinas? Sinasabi niya na naiibsan na ang kahirapan, nabigyan na ng mga pailaw ang bawat tahanan. Lahat po ito ay mga numerong hindi natin mahanap sa Departamento ng
gobyerno o ahensya ng gobyerno kung ito ba ay may katotohanan o ito ay kathang bangag lamang. Binibigyan tayo ng mga numero na kesyo, na pailawan, na paaral ang mga bata, nabigyan ng ganitong kalinga, yun lahat ay may puro kasinungalingan, mga kababayan. Sinasabi niya na halos 2.5 milyong maralitang pamilya ay natutulungan na natin at nagkaroon ng mga sariling maliliit na negosyo. Nasaan ang 2.5 o 2.5 million na maralitang pinagsasabi ng putang inang bangag na si Marcos Jr.? Sinasabi niya na dapat daw ay what? Palalaguin ang mga industriya. Ano ba ang naibigay ni Marcos Jr.? Ano ba ang naipalago ni Marcos Jr., mga kababayan? Ang naipalago niya lamang ay ang sarili niyang bulsa. Ang ibinigay niyang magandang memorya sa Pilipinas, actually, hindi magandang memorya, kundi dilubyong memorya, dahil pag upo pa lang ni Marcos Jr., ay nag-travel na siya sa buong mundo. At sa kanilang pagta-travel, napatunayan natin na lagi silang may kargang pulburon. Dahil nangyari nga sa Beverly Hills, kung may kinailangan pang may mamatay na si Tantoco para mapatunayan natin sa buong mundo, sa buong Pilipinas, sa inyong lahat, na talagang ang grupo ni Bangag Jr. ay adik. Pero ginagago pa rin kayo at patuloy kayong nakatenggalan dyan. Nung nakaraang araw, nagsayang ng panahon, ng pondo, itong si Uling Torre na nag-set up ng boxing ring dyan sa Pilipinas para i-divert ang issue patungkol dito sa may namatay sa Beverly Hills. Yan po ay diversion. Kung matino, mga kababayan, ang inyong gobyerno, which is hindi matinong bangag, wala pong matino na magsiset up ng ring, sayangin ang oras, pera ng bayan para magpasikat. Imagine nyo, mga kababayan. At declare pa ni Marcos Jr. na isang magaling na atleta, si Torre, siya na nag-set up, siya ang nag-schedule, siya lahat nag-training pero wala siyang kalaban at siya ay winner. Ganyan po kabangag, mga kababayan, ang inyong gobyernong Marcos Bangag. At patawa-tawa lang, pangiti-ngiti lang ang mga buwaka ng inang kongresista at mga senador na mga tiwali. Kung makikita ninyo, nagparada na naman sila sa kanilang mga kasuotan na galing sa pera ng bayan. Ang kanilang mga kabit, ang kanilang mga pamilya, nilulustay sa damit alahas pa lang. Ninanakawan kayo araw-araw, pero tahimik pa rin kayo. I don't know kung nagpapaniwala kayo sa sinasabi ni Bangag, pero sa nakikita ko, mukhang hindi naman kayo naniniwala, pero hindi ko alam kung saan kayo o kailan kayo kikilos. Sinabi ni Bangag Jr., our cavalcade of dependable and hard-working Filipinos, innately skilled, adaptable, and possessed with the heart of service, sabi niya. And here, ready to work and succeed with you. Nung sinabi niya ito, mga palangga, ay inaalay na naman tayong mamamayang Pilipino sa banyaga. So meaning, sinasabi niya dito na nakahanay na, nakahilera na, ready to go ang mga Pilipino sa iba't ibang bansa para magtrabaho, mga kababayan. Kaya nga siya nananawagan at hinihikayat niya yung mga international business community na handang-handa na ang mga Pilipino mag-invest na kayo. Imagine niyo, imbis na bigyan kayo ng trabaho, akala ko ba sinabi ng bangag na presidenteng ito na dumarami na ang trabaho sa Pilipinas? Ngunit bakit inihahain o inaalay na naman ang mga Pilipino sa banyaga? Wala pong sasarap na mamuhay sa sariling bayan, lalo na kasama ang pamilya. Pero hindi po nagtutugma ang mga pinagsasabi ni Bangag Jr. dito sa kanyang sona kahapon, state of nothing achieved. Dahil sinasabi niyang dumagdag na ang mga trabaho
At ngayon, nananawagan sa international community na kunin nyo, mag-invest kayo sa Pilipino. Dahil syempre, kapag ang mga Pilipino ay ng ibang bayan, babaha ang dolyar. Babaha ang nanakawin ng gobyerno ni Bangag. Sinasabi ni Bangag Jr. na palalakasin daw niya ang mga programa ng Department of Agriculture at ilulunsad daw sa buong bansa sa pamamagitan ng daang-daang kadiwa store at center sa iba't ibang lokal na pamahalaan. Ito po ay isang kasinungalingan, isang kadyotahan dahil noong 2022 o bago pa man natin siya paupuin dyan sa kanyang nakaw na pwesto, yung hayop na yan, ay sinabi niya na ito, pangatlong taon na ito, nasaan ang kadiwa centers? Ito po ay laway lamang. Mga kathang-isip ni Bangag, ito'y sinulat lamang ng kanyang mga speechwriters para lang may masabi sa inyo, mga kababayan. Sana magising na kayo dahil lahat ng numerong ito ay puro panloloko dahil si Marcos Jr., si Liz Satanas at ang kanyang mga kampon ay berdugong sindikato, berdugong smuggler. Sila ang namumuno sa pagnanakaw, sa pagsismuggle, asukal, bigas, isda, lahat na. Hayop na Bangag administration na ito. Sinasabi ni Marcos Jr. na binabalaan daw niya ang mga traders na magtangkang magmanipula ng presyo ng palay, bigas, dadada. Mga palangga, kung gagawin lang ng ombudsman, ng COA, ng lahat ng ahensya ng gobyerno, ng Kongreso, ng Senado, ang kanilang trabaho kung iimbestigahan ang pamilya ni Bangag, ang mga pinsan ni Liz Satanas na mga taga-Bacolod, ang mga kamag-anak ni Marcos Jr. taga Ilocos, kamag-anak ni Tambaluslos sa taga Leyte, sila ang may hawak ng pag-hoard, pagsasmuggle ng lahat ng klaseng produkto sa Pilipinas. Kaya yung sinasabi niyang pananagutin niya ang mga traders na ito, isang kabangagan, isang kasinungalingan, isang katang-isip para kayo ay linlangin. Sinasabi ni Bangag na susolusyonan niya ang mataas na presyo ng baboy. Pinalakas daw niya ang lokal na produksyon. Namigay daw siya ng mga biik at inahin. Bakit hindi katayin ang biik at inahin na mga magnanakaw sa kaban ng bayan? Ito po ay isang kasinungalingan. Sino sa inyo dyan na mga nanonood ngayon, na mga taga-probinsya na nakabiyaya o nabigyan ng biyaya ng biik at inahin? Ang sinasabi niya ay nagpatayo din daw siya ng mga biosecured facilities. Nasaan ang mga biosecured facilities na yan? Isa po yang kasinungalingan. Sinasabi ni Bangag, mga kababayan, na pababain ang presyo ng karne. Papaano niya pababain ang presyo ng karne? Kung mismo sila ang punot dulo ng smuggling at hoarding. Sinasabi niya na palawigin pa daw niya ang pagbabakuna. Bukanuahan niyo lahat ang mga pagmumukha niyo nang hindi na kayo magising. Pamilyang Marcos Romualdez Araneta, Bangag family. Yan dapat ang ginagawa ninyo para mawala na kayo sa Pilipinas at magkaroon na ng kapayapaan ang bansang ating lupang sinilangan. Ito pa, mga palangga, mga kababayan. Sinasabi ni Bangag na libo-libong kilometro ng farm to market road na ang ginagawa at libo-libong kilometro ang pinapasinayaan. Libo-libong ektarya ang kaputahan. Asaan ang patubig? Asaan itong mga libo-libong ektarya? Panibagong kathang-isip. Dahil kung totoong ginawa niya ito nung nakarang taon, dapat nakikita natin diyan sa kanilang mga Facebook page, sa mga ahensya ng gobyerno, kung talagang meron silang mga pinatayong mga pasilidad. Pero ito ay mga laway lamang. Sinasabi ni Marcos Jr., ito ring makinarya at pasilidad ang ating binuksan
at pinamigay para sa magsasaka at mangingisda. Madali lang sabihin, Bangag Jr., na ikaw ay may binuksan, may sinara, may binuksang bukas, putang ina mo. Para lang may maisabi ka sa taong bayan na binubudol mo. Mga kababayan, ang sinasabi ni Bangag na milyong-milyong Pilipino ang umaasa sa puno ng niyog bilang pangunahing kabuhayan, chuchu-chucho at mula daw ngayong taon ay hindi bababa sa 15 milyong hybrid at mataas na klaseng mga bini ng niyog ang mga itanim. Nasaan yung mga ilang milyon? Okay? Nasaan yon? Tapos ang mga tangang kongresista at mga senador, yung mga tanga lang, minus yung I think yung mga senador natin absent naman doon. Palakpak, palakpak. Mas marami pang totoong hindi totoo, scripted na palakpak sa sinabi ni Bangag Jr. na puro kasinungalingan. Mga kababayan, ang bangag na ito ay puro imbento, puro kasinungalingan. Sinasabi ni Bangag na naghihintay din daw ang ating mga kabataan, ang mga kurso, ang mga programang scholarship sa larangan ng agrikultura upang ipagpatuloy ang kanilang hanap buhay balang araw at magkaroon nga daw ng marangal na kabuhayan ng kanilang mga magulang. At para susunod daw sa ating saling lahi na mga magsasaka ay tsak na magiging kanila na ang tuluyang lupang sinasaka. Palakpak na naman ng mga julol. Ito po ay kathang-isip lamang dahil ang ating mga kababayang magsasaka ay umaalis na nga sa kanilang mga saka. Bakit sila umaalis sa kanilang mga saka? Bakit nila pinipiling maging OFW na lang? Dahil kahit sila ay magtanim, mas mura ang mga smuggled goods na ipinasok ng Bangag Administration, mas mura yung mga galing sa ibang bansa kaysa sa local produce. Yan ang katotohanan. Kaya ang sinasabi ni Bangag Jr. dito na pinalakpakan siya ng mga kawatan ay puro kadyutahan, puro kasinungalingan. Inaamin niya na nariyan pa rin ang mga problema sa enerhiya, damang-dama ng bawat Pilipino, kagaya ng what? O yun na nga, sabi niya 3 milyong kabahayan na wala pang kuryente, na palaging brownout, at mataas na presyo ng kuryente. Kaya sinasabi niya dito na binibilisan daw niya ang koneksyon at pinalakas pa daw niya lalo ang kakayahan, okay, na magkaroon ng kuryente. Paano magkakaroon ng kuryente ang mga taong nasa probinsya kung ang mga proyektong ito na dapat gawin ng isang gobyerno ay binubulsa ng mga inayupak at binibili ng pulburon, ng Coca-Cola, ng asin, ng alak ni Lisa Tanas. Ito ay malinaw na kasinungalingang SONA, State of Nothing Achieved. Sinasabi ni Bangag Jr. na sa susunod daw na 3 taon, halos 200 planta ang kanyang tatapusin. 3 taon, nangako na naman, kung naalala ninyo mga kababayan, hindi nakasama sa kanyang State of Nothing Achieved, na magkakaroon ng 1 milyong bahay para sa mga mahihirap na Pilipino taon-taon. Nasaan na ito? Naglaho na parang bula. Ganyan ang inyong napapala kapag hinayaan nyo pa 3 taon na pagpapatuloy ng Bangag Adictus Benedictus na presidente at ang kasama niya ang kanyang asawang pinaka-evil sa balat ng lupa, pinaka-adictus, pinaka-walang hiya, pinaka-kawatan, pinaka-kidnapper. Yan ang napapala ng bayang Pilipinas hanggat ang Pilipino ay hindi marunong lumaban, duwag, hindi marunong manindigan, hanggang dakdak lang sa social media at ang mga supot na mga pulis na mga sundalo ay walang balls. Ayaw ipagtanggol ang bayang Pilipinas kahit na harap-harapan pang sumisinghot ang kanilang amo na si Marcos Jr. Bakit pa ulit-ulit na sinasabi ni Maharlika na si Marcos Jr. ay isang adik
authenticated bangag. Kung matatandaan ninyo, July 2024, nung nataranta ang AFP, ang PNP, ang DILG, ang NBI, lahat halos ng ahensya, ang buong sandatahang lakas na walang lakas, mga supot, ang buong Malacanang nang inilabas ko ang authenticated bangag video. Ano ang sabi nila kay Maharlika? Pananagutin ka namin. Makikipagsabuatan kami, ay not sabuatan, makikipag-ugnayan kami sa Amerika para ma-extradite or whatsoever, para maibalik ako sa Pilipinas, para mapanagot ako dun sa video na inilabas ko. Pero anong hamon ko sa kanila? Kasuhan mo ko bangag at mabagbakbakan tayo dito sa Amerika patungkol dyan sa authenticated bangag video mo. Nagsona naman po siya uli. Wala namang kaso patungkol dyan sa pulburon video na yan. Sa halip, mga proxy cases. Kung natatandaan niyo, first quarter of the year, this year, nung nanakot si NBI Director Jaime Santiago, na sinasabi niya makikipag-connect sa Interpol para panagutin si Maharlika dahil nga sa mga inilalabas kong pagiging addictus ng mag-asawang ito. Katibinag, nung nakaraang taon ay bigla na lang lumabas ang isang matapang na katibinag na nagpatunay na si Lisa Tanas ay minsan inalok siya na suminghot ng pulburon. At paulit-ulit na sinasabi ni Katibinag na siya at ang kanyang ex-partner o ex-boyfriend ay pumupunta sa bahay ni Marcos Jr. at kitang-kita niya ang mga kasamahan ni Marcos Jr. at ngayon cabinet secretaries na nag-a-addictus benedictus. Nandyan si Katibinag sa Pilipinas. Pero takot na takot silang kasuhan. Bakit? Dahil takot silang mailabas ang ebidensya sa korte. Yan ang katotohanan yan, mga kababayan. Sinasabi ni Bangag, mga palangga, ipinagyabang niya ang tungkol dito sa pagsulba ng illegal na pulburon. Mga kababayan, sinasabi niya na mas napapantayan pa daw o halos mapantayan na raw ang bilang ng mga nasakote noong panahon ni Pangulong Duterte. Yun po ay kasinungalingan. Kung matatandaan ninyo yung alitagtag driver nang nahuling may dalang pulburon or asin sa Batangas, paiba-iba ang timbang ng nahuli nilang asin o shab-shab. Nasaan na ang driver na ito? Nasaan na Bangag? Pinatakas nyo na ba? Pinakawalan nyo na ba? Nasaan na kung totoong hinuhuli ninyo ang mga sangkot sa pulburon? Kung totoong hinuhuli ng Bangag administrasyon na ito, bakit si Dina Arroyo Tantoco na umamin based sa police report sa Beverly Hills na siya ay suminghot bago namatay ang kanyang asawa, bakit hindi pa nakakulong si Dina Arroyo or tinanggal man lang bilang appointee ni Bangag diyan sa Office of the President? So malinaw, mga kababayan, na hindi totoo ang sinasabi ni Marcos Jr. na hinuhuli nila ang mga sangkot sa pulburon. Bakit kamo? Dahil sila mismo ang magkakasabwat sa pag-smuggle, sa pagsinghot. Ganyan ang Marcos Jr. Sinasabi ni Bangag na bayad na raw ang inyong mga bills sa pangpublikong ospital pag kayo ay may problema sa puso, dialysis, at iba pang mga karamdaman. Kaya china-challenge ko po ang lahat ng mga Pilipinong nakikinig ngayon na may mas sakit ang inyong pamilya, na i-record ninyo, i-video ninyo, na kapag kayo ay siningil sa mga pampublikong ospital ng inyong bill, i-record ninyo lahat, sabihin ninyo dyan, dapat alerto kayo dahil may mga telepono naman kayo lahat dyan halos, na sabi ni Marcos Jr. ay bayad na po ang aming mga bills.
Ngayon, kung hindi kayo papayagan ng hospital, isend nyo dyan sa ating mga Facebook page. I-email nyo sa maharlikanetwork@protonmail.com para maipakita natin dito sa ating mga kababayan na sinungaling si Bangag Jr. Kailangan ninyong maging handa, lalo na yung mga nasa ospital po ngayon. Pag siningil kayo, dahil sinabi ni Bangag kahapon na nabayaran na niya. 'Di ba? Sinasabi niya dito na talagang kayo ay kakalingain niya. Kayo ay talagang tutulungan niya. Kayo ay mahal niya. Kaya naman, libre na lahat ang mga check-up, mga cancer screening, lahat ng gamot. Kaya kailangan ninyong mapagmatsyag kung ito ay kathang isip lamang, yabang lamang, para may masabi siya sa SONA, kaya dapat lagi kayong handa. Sinasabi ni Bangag Jr. sa nakaraang taon, halos 22,000 silid-aralan daw ang nabuksan. At higitan pa ito dahil sa talagang nakakaawa daw ang ating mga mag-aaral sa Pilipinas. Hindi daw natin dapat nabibitin ng oras nila sa klase dahil sa kakulangan ng classroom. Mga kababayan, ito ay kasinungalingan. Dahil sa mga probinsya ngayon, ni walang mga upuan ang mga estudyante. Nakakarating pa nga ang solicitation sa akin. Nanghihingi ng mga pang-upuan. Kaya ang sagot ko, dapat sa Department of Education kayo magreklamo at sa gobyerno. Hindi dapat kayo nagsusolicit. Although, kung may maitutulong ka, why not? Pero ito lamang ay pagpapasinungaling sa mga sinasabi ni Bangag Jr. na libo-libo na ang mga silid-aralan. Ay baka silid-aralan lang, walang upuan. Right? Baka yun lang ang kanilang pinatayo. Sinasabi ni Bangag Jr. na maglalaan tayo ng sapat na pondo para lahat ito kasinungalingan, mga kababayan. Puro kasinungalingan. Sinasabi ni Bangag, walang humpay nating ipapatupad ang mga programa sa pagsugpo sa kahirapan at patungkol sa kalusugan at nutrisyon ng mamamayan. Julul. Nakita nyo ba, mga kababayan? Lumabas kayo ng kalsada. Lumabas kayo ng mga iskinita. Nakikita nyo ang larawan ng kahirapan na dulot ng gobyernong Kabangagan. Sinasabi niya na tuloy-tuloy pa rin daw ang programang 4Ps. Dahil hangad daw niya na amyendahan ang batas ng 4Ps upang matiyak na talagang sapat ang panahon para maitaguyod ang kanilang paghihirap. Nakita nyo ba si Lisa Tanas nung namigay ng timba doon sa Tondo sa Maynila? Kitang-kita nyo ang kanyang maasim at dugyot na mukha na diring-diri sa mga mamamayang Pilipino o sa mga mahihirap na Pilipino. Kaya ang sinasabi ni Bangag Jr. na daman niya, ramdam niya ang kahirapan at gusto niyang ibsan ang kahirapan ng mamamayang Pilipino, isang kadyutahan. Nakita niyo ba na lumapit sa kanya ang isang kababayan natin? Viral video, itinulak pa ni Bangag. Gusto lamang makipag-picture ni tatay o makadikit sa kanya o makakamayan, itinulak ni Bangag. Ganyan kasinungaling at walang puso at hindi makatao, hindi makapilipino si Marcos Jr. Dahil kung siya ay makapilipino, unang-una, hindi siya nakipagsabwatan sa ICC para kidnapin ang Pangulong Duterte dahil sa paghihiganti, dahil inilabas ni Pangulong Duterte sa buong mundo at sinabi na si Marcos Jr. ay isang addictus benedictus. Kung idadissect natin ang katawan ni Bangag Jr., magmula sa kanyang ingrown hanggang sa dulo ng kanyang buhok, contaminated yan ng pulburon. Kaya naman, takot na takot sila sa hamon ni Vice President Inday Sara na hindi lang pulburon testing ang gagawin, kundi neuro-testing. Pero ayaw nila dahil alam nila na sisemplang sila sa hamon na iyon. Mga kababayan, nakakalungkot man, pero dapat ninyong labanan ang mga pang-aapi ng bangag na gobyernong ito. Anong sinasabi niya? Ipalaganap natin ang mga pagsasagawa ng mga palaro
ng mga paliga, fun run walk, pati mga aerobics pa Zumba. Ito ba? Ang mga kajotahan mo, paano magsusumba? Paano malalaro ang mga bata kung mga walang laman ng sikmura? Paano magpa-fun run? Oh, isama niyo yung mga alpoterang nagpa-fun run para pagkikitaan ng Pangulong Duterte. Ito bang mga fun run na to ay pagkakitaan? May bayad ba ito? Ito mga aerobics pa Zumba na ito, may bayad ba yung mga gym? Paano magsusumba ang ating mga kababayan kung kumakalam ang kanilang sikmura? Kaya naman, mga kababayan, sinasabi ni Bangag, para sa mga LGU, buksan at gawing maaliwalas ang mga park at mga plaza natin kung saan makapag-ensayo ang ating mga mamamayan, bata man o matanda, palakpak na naman ang mga ulol. Paano makapag-ensayo sa mga park? Kung mismo ang budget sa swing, sa slide, sa siso ng mga bata ay ninanakaw ng mga putang inang Bangag administrasyon. Madali lang magsalita at pumalakpak. After ng SONA, limot na. Kailangan lang may maisulat sila sa script. So I'm giving them, tignan ninyo ang inyong mga part. After a month, kung meron bang ni-repair ba yung mga butas-butas na swing, na siso sa inyong mga barangay, alam ko yan. Dahil nakita ko yan, nandiyan ako sa Pilipinas. Pero alam natin, mga kababayan, na ito ay mga kathang-isip lamang ni Bangag ng kanyang mga scriptwriter para lang may masabi siya, para palakpakan ng mga kawatan na patuloy na nagpapahirap sa inyo. Sinabi ni Bangag, magbubuhos tayo ng todo suporta sa mga palaro at mga atleta sa buong bansa. Halimbawa, ang mga palarong pambansa at mga batang Pinoy Games, chuchu-chuchu, walang kwenta. Palakpak na naman ang mga gago. Puro ganyan. Puro laway lang ang sinabi ni Bangag dito. Bubuo tayo ng mga bagong pambansang programa, baka pambansang bangag. Dahil ang mga kabataan ngayon ay nalululong na sa sugal. Sa mga illegal gambling na hinahayaan ni Bangag. Dahil ang mga operators ay mga kasabwat nila. Pinagkikitaan at nilulugmok ang mga kabataan dito sa illegal na pagsusugal. Paano niya ipapatupad itong mga pambansang programa na ito kung yung mga proyekto sa sports development ay ninanakaw ng kanyang mga appointees? Putang ina, dapat yun ang tanggalin si Bangag na adik. At ang kanyang asawa, hanggat nandiyan yan, patuloy na maghihirap kayo. Nakita nyo yung butanding nandoon, si Taning, na inampon ni Lisa Tanas, patabaing baboy. Dating nagmakaawa lang sa inyo, walang malamon, nagpanggap pa na may sakit at mamamatay na. Jobless, pero nabubuhay, nakakapag-aral sa ibang bansa. Hindi pa rin kayo gising. Ganyan kababoy si Lisa Araneta, kidnapper Marcos. Hinahamon ko siya kung nagsisinungaling ako na kidnapper ka, Lisa, pinakidnap mo, kasabwat ang asawa mo, kasabwat si Teddy Boy Locsin Jr., kasabwat si Maria Lourdes Barcelon, kasabwat ang ISAP, kasabwat ang DFA, you file a case against me. At nang magharap-harap tayo ng ina ng mga batang pinakidnap mong buwaka ng ina ka, pumantay na sana ang paa mo. Mga palangga, mga kababayan, kung hindi ba naman Bangag si Marcos Jr., isinama pa niya na binanggit na natin kanina, isinama pa niya at pinalakpakan pa nga itong si Uling Torre na isa daw kampiyon. Kampiyon ng mga walang hiya. Kampiyon ng mga kidnapper. Dahil kinidnap din ang Pangulong Duterte ni Torre at inalay sa Banyaga. Pero nakakalungkot, kayo dyan sa Pilipinas, na nakakaranas ng lahat ng pang-aapi, pang-aadik, baha, pangawat, lahat, parang hindi nyo iniinda ang kahirapan na inyong nararanasan. Sana magising na kayo at mamulat na ang inyong mga mata. Dahil ang administrasyong ito na nagsisinungaling na sinasabing tinutukan ng edukasyon at pagsugpo sa kahirapan ay punong-puno ng kasinungalingan. Edukasyon? Paano niya tututukan ng edukasyon? Paano niya sinasabi na
Kailangan daw tulungan itong mga drop-out. Siya mismo ay isang drop-out dahil siya ay addictus benedictus. Sinasabi ni Bangag, sa loob ng 3 taon, pinarami daw niya ang papublikong ospital, special centers, chuchu-chuchu. Tulungan itong kasinungalingan, itong mga kababayan. Puro kasinungalingan. Pinataas daw niya at pinaganda ang mga benepisyo, lalo na sa may mga karamdaman na laganap dito sa ating bansa. Naramdaman niyo ba na tumaas ang mga benepisyo ninyo sa PhilHealth? Na tinanggalan nga ng budget, tumaas ba? Tapos ang mga hunghang ay nagpalakpakan na naman. Kaya sinasabi ko sa inyo, sina-challenge ko kayo mga kababayan, na kung ang inyong mga pamilya ay nasa ospital ngayon na may sakit sa puso, nagkaroon ng open heart surgery, na sinasabi ni Bangag ay libre, mag-video kayo pag kayo ay siningil ng ospital. At isend ninyo sa Maharlika Network at protonmail.com. Sinasabi ni Bangag, ang paulit-ulit, okay? Paulit-ulit na kasinungalingan, patungkol nga dito sa droga. Anong eksakto niyang sinabi, mga kapalangga? Ang sinabi ni Bangag, dito, mahigit 9,600 daw. 9,600, okay? 900, 9,000, okay? 9,600 na high value target. Sabi niya, ang nahuli nila. Okay? At mga naaresto. Asan ito mga naaresto na ito? Sabi niya, sa lahat ng mga operasyon na ito, mahigit 153,000, 153,000, ang dami nun. Ang inaresto, nasaan yung mga inaresto? Bakit hindi natin nakita? Bakit si Tanto ko ay hindi niya inaresto? Lahat ito ay kasinungalingan. Sinasabi ni Bangag, mga kababayan, inamin niya na daw sa kabila ng ginagawa nila ay nagbalikan daw ang mga pusher. How come na may nahuli kang libo-libo, Bangag, pero nagbalikan ang mga pusher? So, ibig sabihin, wala kang nahuli kasi nagbalikan yung mga pusher eh. Di ba? Kung hinuli mo ang libo-libo, bakit nagbalikan ang mga pusher? Kaya sinasabi ni Bangag, kaya patuloy daw ang mga kanilang operasyon laban sa mga pulburon dealer. Sila man ay big time o small time. Mga kababayan, ito ay isang malaking kasinungalingan na susugpuin niya ang pulburon na sinasabi niya na nasa kote ang mga laboratorio, lahat. Kung natatandaan ninyo si Sayarot. Di ba? 2023, nung in-expose ko yan, na nasangkot sa almost 2 tons sa Australia na intercept at nahuli sa Pilipinas. Ano nangyari kay Sayarot? Si Sayarot ay nakasama ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas yung unang travel niya sa Amerika sa New York. Ano ang nangyari kay Sayarot? Nakitang-kita na huling-huli pinagtrabuhan ng PIDEA nung time na yon. Absuelto si Sayarot. Bakit na-absuelto si Sayarot? Dahil kaibigan ni Lisa Tanas. At itong sinasabi, at ni Bangag Jr., at itong sinasabing libo-libo, daang libo, nasaan itong mga taong ito? Puro kasinungalingan, puro kaletsehan ang pinagsasabi ni Bangag Jr. dito, mga palangga. Tinakil ba niya ang issue na panagutin niya ang mga operator ng illegal gambling? Wala. Sinabi niya na pananagutin niya yung sangkot daw sa flood control. Mga kababayan, isang malaking kasinungalingan. Dahil yung binida niyang 5,500 flood control sa panahon niya ay hindi niya pinanagot dahil alam niya na yung mga nagnakaw ng pondo na bilyon-bilyon ay kasabwat din niya. Ulitin ko, ito ay isang kathang-isip lamang. Isang kasinungalingan. Sinasabi ni Bangag, binanggit niya ang PCSO,
PAGCOR, pero hindi niya binanggit ang katiwalian ng PCSO. Hindi niya binanggit ang PAGCOR na kumukolekta sila buwan-buwan dyan sa PAGCOR. Hindi niya binanggit ang Okada bribery, ang pag-agaw ng management kay Mr. Okada mismo, ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. at ng mga kasabwat nila. Sila ang gobyernong bangag ang umagaw ng management ng Okada Manila. Hindi niya binanggit dito, natural, hindi niya babanggitin dahil sila mismo ang utak ng panggigipit sa mga negosyante. Paano mo maiinganyo ang mga international businessman or mga investors kung mismo pag nakitaan na maganda ang negosyo ay aagawin ang pamumuno at gagamitin ang kapangyarihan ng gobyerno para gipitin ang isang investors mula sa ibang bansa. Kaya mga kababayan, puro kaputahan lang ang alam ni Bangag Jr. Alam niyo, walang kwenta yan. Walang kwenta ang SONA ni Bangag. Puro kasinungalingan. Aba, 1 oras na pala tayo nagsusona. Ano ba ang inyong masasabi dito? Basahin natin ang inyong mga komento dahil ito ay SONA, sonahan. Tignan natin ang sonahan. Tignan natin ang inyong mga dramatisaya. Aba, ang ganda ko pala dyan. Alright. Okay, ang ganda ng ating alindog. Ngiwi-ngiwi lang si BBM, sabi ni Tabet. Alright. Mga kababayan, problema hanggang ngayon, walang lumalabas para tapusin ang laban, sabi ni Tess Didoro. Kaya nga, paano makakilos niyan? Tatakutin nila ng kaso, sabi ni Leticia Vergonzado. Tama ka dyan. Kaya nga, ang panawagan natin, nasaan na ang mga kaalyado ni Pangulong Duterte na nakinabang ng milyon-milyon o maybe billion-billion sa mga negosyo. Kaya bangag-bangag, resign. So mag-comment kayo dyan kung ano ang inyong napansin sa SONA ni Bangag, maliban sa kanyang ngiwi at kanyang pagkabulol-bulol. Manawagan po kayo sa sundalo at PNP na wag na silang sumuporta sa Bangag administration dahil wala talagang magawa ang mga ordinaryong Pilipino. Walang power without military, sabi ni Leticia. Kailangan ng kilusan, sabi ni anti-corruption. Huwag tayo puro comment at puro salita. Umpisahan ang kilusan. Ang lalana at harap-harapan na ang pambababoy ng administrasyon. Ang pinaka-latest na pambababoy, ang pagpayag ni Bangag na palakasin ang militarisasyon sa Pilipinas ng bansa ko, pabor yun sa amin. At ang pagpayag sa 19% na tariff pag nag-export dito sa sa Amerika, pero 0 kami. Yan ang pinakamalala. Pero sa halip ay sinungaling pa rin si Bangag na yan daw ay achievement ng kanyang gobyerno. Ewan ko sa inyo mga palangga. Only an idiot will care to listen and watch the snorting of narcos always, sabi ni Nathaniel. Tama. Basta ako happy, now blue ribbon na si Senator Marcoleta, sabi ni Rona. Yan ang kaabang-abang natin. Sinasaksak niya ng harapan ang kanyang sarili. Dapat ano yon, mga kababayan, 2 years na lang, makukulong na ang dapat makulong. Mga kababayan, hintayin natin ang pagkilos ng taong bayan. Tuwang-tuwa at palakpakan ang mga kapwa kawatan, sabi naman ni Cara. Mga palangga, nakakalungkot. Dahil ang inyong palanggang Maharlika ay 3 taon na, simula noong Agosto 2022, na bumoboljak dito sa Bangag administrasyon na ito. Kaya kailangan kayo naman ang gumalaw dahil 3 taon na nagngangal-ngal ang inyong palangga pero patuloy pa rin na nandiyan ang mga sindikato. Sabi nga ni Ten Cruz, Sindicato of Nation Address. Mga sindikato ang Bangag. Miss Maharlika, habang SONA may congressman na nanonood ng sabong online at gumagawa ng batas. Ayan ang aalamin natin mga palangga. 2026 budget is much worse. Yes, speaking of budget, hanggang ngayon ay nakatenga sa Korte Suprema ang buy scam na inilalaban natin. Buy scam!
na ayaw pang pagtuunan ng pansin ng Korte Suprema. Hindi ko alam kung anong inaantay nila. Well, mga kababayan, malungkot man, pero talaga namang dapat talaga, sabi ni Rose Janet, kung hindi talaga mag-people power dyan sa Maynila, lulubog yung Maynila dahil sa baha na walang flood control. Yes, si Tambaloslos Speaker again, si Escudero ay Senate President again. So, welcome again to the Bangag Presidency. Namnamin ninyo ang hagupit ng mga bangag. Huwag kayong kumilos. Patuloy kayong magpalakpak. Patuloy kayong huwag manindigan. At isin nyo na lang hanggang 2028 ang bangag na administrasyon. Yes, Jojo Shi. Bakit ang GAA hindi nabigyan ng pansin ng Supreme Court? Yan ang malaking katanungan. Konting pasensya na lang, madam. Isipin mo na lang 300 years 300 years tayong nag-inapi ng Espanya. So mga palangga, napakaganda ng ating SONA dahil may interaction tayo. So muli, ito po si Maharlika na nagsasabi sa inyo na ngayong taon o nakaraang taon, wala pong na-achieve si Bangag Marcos Jr. Sa halip, ang na-achieve nila ay ang patuloy na lasunin ang kaisipan ng mga kabataan sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng polboron. Muli, ito ang inyong palangga Maharlika. Salamat sa panonood ng State of Nothing Achieved 2025 ni Bangag. Nabudol, nabudol, nabudol ang Pilipino. Nabudol, nabudol, nabudol ang Pilipino. Sa nais, sa wika, ay nabudol tayong lahat. Kaya tuloy ngayon'y haharapin natin masama na kinabukasan. Isigaw natin sa buong mundo, nabudol ang Pilipino. One more. Nabudol, nabudol ang Pilipino. Nabudol, nabudol, nabudol ang Pilipino. Mga adik at mga kriminal, nagkakaisa silang lahat. Ang kapan ng bayan ay ninanakaw, masama yan sa kaunlaran. Isigaw natin sa buong mundo, nabudol ang Pilipino. Wag na wag iboto ang mga kandidato nang nambudol sa Pilipino. Tanggalin na natin ang isang pangulong nambudol sa Pilipino.